Sa lahat. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating isang linggo? Ngayon pong gabi ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus. Sa chapter 22 na po tayo. At bago natin ito basahin, tayo po muna ay humingi ng gabay sa Diyos. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating isang linggo na nagdaan na kami po inyong ginabayan. Pinatnubayan, laging pinahihiram ng buhay at kalakasan at laging pinagagaling ang aming mga karamdaman. Patawarin din po sana kami sa mga nagagawa naming kasalanan. Sa gabi pong ito sa aming pagbabasa sa aklat, nawa po'y samahan kami ng inyong banal na Espiritu. Patnubayan nawa kami upang maunawaan po namin at samahan kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel. Katinuduhan pang espiritual po ang hinihiling namin, Ama, upang ito po ay maging gabay namin at maunawaan namin sa inyong mga tugupiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Simulan na po natin, mga kapatid. Simulan na po natin. Exodo 22:1 hanggang 31. Kung magnakaw ang isang tao ng baka o tupa at kinatay niya ito o pinagbili, kailangan magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng 5 baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng 4 na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin at ang pinagbilhan ay ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginain ang mga hayop sa tarima ng iba, kailangan bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukid o kaya ng kanyang ubasan, ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangan bayaran ng nagsiga ang pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya at ninakaw ito, kung mahuhuli ang magnanakaw, kailangan magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagtaguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang pinatago sa kanya. Kung may 2 taong nagtago tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari, kagaya ng baka, asno, tupa, damit, o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinaalagaan ng isang tao ang kanyang baka, asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa at namatay ito o nasugatan o nawala nang walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari at hindi na siya pagbabayarin. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-alaga ng may-ari. Sa may-ari, kung napatay ng mabangis na hayop ang hayop, kailangan dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay na hindi niya ito kailangan bayaran. Kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa at nasugatan ito o namatay at wala ang may-aring nang nangyari ito, dapat itong mabayaran ng nanghiram. Dapat kung nariyan ang may-ari nang mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram kung nirentahan ang hayop. Ang perang ibinayad sa renta ang ibabayad sa nasugatan o namatay na hayop. Kung lindangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote o magiging asawa niya
ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin nyo ang mga mangkukulam. Ang sino man makikipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sino mang maghahandog ng iba sa ibang Diyos, maliban sa akin ay kailangang patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan dahil dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda at mga ulila. Kung gagawin niyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Kailangan magagalit ako at talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera at sino man sa mamamayan kong mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag niyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin nyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na nagbabayad siya ng utang sa inyo, susauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. Huwag ninyong lapastanganin ang Diyos at susumpain ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan ang paghahandog sa akin ng inyong mga ani, alak at mga langis. Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. At ang panganay na mga baka at tupa dapat maiwan sa ina ang bagong panganak at baka at tupa sa loob ng 7 araw. Sa 8 araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan. Kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Ipakain niyo ito sa mga aso. Nakita po natin mga kapatid na ang palatuntunan ng Diyos ano po? Ito ay mga batas na kanilang pinatutupad na ito ay kinopya din sa panahon ngayon. Kaya yung ating mga batas ay kinopya sa panahon ni Moises. Magkahalintulan. Ano po? Na sana ay naunawaan po namin yung batas na binili ng Diyos kay Moises at sa kanyang mga judge o hukom para ipatupad ito sa mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong pakikisama at pakikinig. At sa pagtatapos po, tayo'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa istorya na aming nabasa. At ito po ay mauunawaan namin dahil sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Nakita po namin ang mga batas at alituntunin ninyo. At ito'y kailangang sundin ng mga tao dahil ito ay dahil sa kaayos ng inyong bayan. Salamat po sa inyo at humihingi pa po kami ng paggabay sa kalahati sa linggo pa na darating at ang inyong pagpatnubay sa amin sa araw-araw naming buhay ay sumaamin hanggang sa darating na araw ng Sabat. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at happy midweek ulit at samahan niyo muli ako sa darating na araw ng Sabat. Happy midweek po sa inyo.